Kuya Jesus, turuan mo kaming maging tapat sa aming bayan at sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis ang mga Pariseyo at nagplano sila kung paano mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Sinugo nila kay Jesus ang kanilang mga alagad kasamang mga tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, alam naming ikaw ay totoo at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Hindi ka nagtatangi sa kaninuman sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano ang iyong palagay? Naaayon ba sa kautusan na magbigay kay Cesar ng buwis pandayuhan o hindi?" Ngunit alam ni Jesus ang kanilang kasamaan. Kanyang sinabi, "Bakit ninyo ako sinusubukan? Kayong mga mapagkunwari. Ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pandayuhan." Dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, "Kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito?" "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga bata, sa Ebanghelyo sa araw na ito, may 2 bagay tayong matututuhan mula kay Kuya Jesus. Una, ay maging masunurin sa ating pamahalaan, sa mga namumuno dito at sa mga may kapangyarihan. Sila ay inaatasan upang tayo ay pangalagaan at maging ligtas. Ang ikalawa naman ay ang pagiging masunurin sa ating simbahan at sa mga namumuno rin ito na siya namang nagtuturo at naglalapit sa atin sa Diyos. Naisubukin ng mga Pariseyo si Kuya Jesus. Kung kaya naman, tinanong nila siya kung naaayon ba sa kautusan na magbigay kay Cesar ng buwis pandayuhan o hindi. Sasagot niyang ibigay nga ninyo kay Cesar ang mga bagay na nauukol kay Cesar. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Itinuturo ni Kuya Jesus ang halaga ng pagtupad sa tungkulin. Ang ibig sabihin ni Kuya Jesus sa kanyang pangangaral sa mga tao noon na ibigay ninyo ang para kay Cesar na siyang pinuno noon ng kanilang bansa ay tumutukoy sa mga tungkulin ng mga mamamayan sa mga namumuno ng pamahalaan. At ang ibig sabihin naman na ibigay naman ninyo sa Diyos ang para sa Diyos ay tumutukoy naman sa mga tungkulin sa Diyos. Ang turong ito ni Kuya Jesus ay para rin sa ating lahat mga bata. Kaya naman, malinaw na hindi iisa lang ang ating pipiliing sundin sa pagitan ng simbahan o pamahalaan. Mga bata, mali ang katuwiran na hindi natin kailangang magsimba o magdasal dahil mabait naman tayo at masunurin sa batas o mabuti naman tayong mamamayan. Ayon sa turo ng ating simbahan na ang pagiging mabuting mamamayan ay maganda at mahalaga. Oo mga bata, mabuti at tama na sumusunod tayo at pinaglilingkuran natin ang ating pamahalaan. Pero, lagi nating tatandaan na hindi lang sa batas ng pamahalaan nagtatapos ang ating tungkulin. Dahil bilang kasapi naman ng pamilya ng Diyos, may tungkulin din tayong sumunod sa kanyang mga kautusan. Halimbawa mga bata ay ang pagdalo sa banal na misa tuwing araw ng linggo. Bilang mga Katolikong Kristiyano, tungkulin natin na maglaan ng oras o panahon upang sambahin at purihin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba. Mga bata, tayo bilang mga tagasunod ni Kuya Jesus ay inaanyayahan na maging tapat araw-araw sa ating buhay sa pagtupad sa ating tungkulin sa bayan o pamahalaan at sa simbahan na ating kinabibilangan.
maging magalang at masunurin sa mga batas at mga taong may katungkulan.